Paano nga ba tumigil sa pag-inom ng alak? Maraming nagtatanong po niyan sa akin at matagal ko na ring advocacy kung paano nga ba tumigil sa pag-inom ng alak. Baka may kilala kayong alcoholic, magulang ba ninyo, asawa, kapatid? Ang pinaka-importante is tanggapin nila na sila po ay may problema sa pag-inom. Meron silang addiction. Kailangan nilang i-accept na may problema sa kanila na kailangan solusyonan. Yun yung first step para masimulan ang proseso ng pagtigil sa pag-inom ng alak. Siya po ay meron pong dependence, may problema kapag sinubukan niyang tumigil, nakakaranas po siya ng mga iba't ibang withdrawal symptoms. Yun po yung nararanasan pag tumigil. Katulad po ng pagsusuka, panginginig, and talagang balisa. So kung matindi ang alcohol abuse or paggamit ng alak, baka kailangan niyang ipasok sa ospital ang pasyente. Baka kailangan niya ng gamutan. Lalo na kung matindi yung withdrawal symptoms. May mga gamot na ibinibigay yung doktor na makakatulong para maiwasan ang pag-inom ng alak. First step, magpakonsulta muna po kayo sa doktor para ipasuri yung mapalaboratory yung pasyente, kung gaano ba katindi yung epekto ng alak sa kanyang mga body organs, ano yung dulot niya sa ating utak, atay, etc. Magpa-counseling. Mahalaga yung pag-counseling, yung i-discuss sa kanya kung ano yung mga para mabago yung pananaw po niya tungkol sa alak, tungkol sa addiction. At meron din po mga rehabilitation center, mag-i-stay yung pasyente ng 6 na buwan hanggang sa tuluyan siyang gumaling. Malalayo siya sa pamilya na ng ilang buwan. Po, parang rehab, parang din sa paggamit ng bawal na gamot. So ito na, paano nga ba iiwas sa pag-inom ng alak? Unang-una sa lahat, magkaroon po kayo ng healthy lifestyle. Okay? Matulog ng maaga, kumain ng masustansyang pagkain, uminom ng sapat na tubig, iwasan ang pagpupuyat. Exercise, okay. Kumain ng masustansya, prutas, gulay, okay. Number 2, umiwas sa masamang barkada, lalo na yung mga lasenggo. Okay? Iwasan mo sila. Ito yung tinatawag na peer pressure, matindi lalo na kung di mo kayang pigilan. Sabihin mo sa kanila, hindi ka naiinom, ayaw mo nang uminom. Lalo na kung ang iniisip mo, yung kalusugan mo, yung pamilya mo, yung financial status mo. Hirap na nga ng buhay, taas na ng gasolina, mahal na ng mabilihin, may naati mo pang uminom ng alak. Okay? Sabihin mo sa mga kabarkada mo, hindi ka na umiinom ng alak, hindi ka naiinom. Number 3, huwag gawing dahilan na para mapa-oo mo yung kliyente mo, aayain mo siya uminom. Huwag. Huwag alak ang maging daan. Pwede mo naman siya alukin po ng pagkain, merienda, juice, water, gano'n na lang. Number 4, pag may problema ka, lutasin mo sa tamang paraan at huwag alak ang gagawin mong paraan. Kasi imbes na masosolusyonan nito, lalong madadagdagan ang problema mo. Number 5, magkaroon po ng bagong habit or kagawian, pagkakaabalahan. Okay? Mag-isip ka ng mga bagong pagkakaabalahan, gusto mong matuto ng instrumento, gusto mong matuto ng pagnenegosyo, gusto mo na mag-volunteer sa community, yan. Maging busy ka para hindi mo mabalingan ang pag-inom ng alak. At number 6, payuhan mo ang mga bata sa panganib ng pag-inom ng alak. Hindi yung ikaw ang nagtuturo ng pag-inom. Kasi kung ano yung nakikita ng mga bata na ginagawa mo, ng barkada mo, umiinom kayo sa bahay nyo, umiinom kayo sa patok, sa daan, kung ano nakikita nila, gagayahin nila yun pagtanda. Kaya, ikaw, hindi mo namamalaya, nakakapagturo ko na, ang mga anak mo soon ay magiging mga lasenggo din. Yun yung pang-7, huwag uminom ng alak para hindi kayo tularan ng inyong mga anak or ng mga kabataan. Ginagaya kasi nila kung anong ginagawa ng mga magulang. Number 8, tanggalin ang alak at mga bote na nakatago sa mga bahay. Alisin mo lahat ng pagkakakilanlan ng alak like mga bote, tapos linisin mo yung bahay nyo para mawala yung amoy alak. Okay? Kasi once na nakakakita kayo ng mga bote, ano pa ba, yung mga case, yung mga ganyan, nare-remind kayo na, ay, iinom ako, may nakita ako dun. At
matitrigger na naman kayo uminom. Alisin nyo lahat yon, linisin nyo yung bahay nyo, mag-i-disinfect nyo para mawala yung amoy alak. And panghuli, siyam, is lagi kayong manalangin. Kasi walang imposible sa Panginoong Diyos. Panalangin ninyo na kayo ay tulungan na mag-quit na sa pag-inom ng alak. Kasi, pag di nyo pa ginawa ngayon, paano kung pinabayaan ninyo na ganyan pa rin yung ginagawa ninyo, naglalasing pa rin kayo, umiinom, lumipas sa mga panahon, hindi nyo namamalayan, sira na yung atay nyo, sira na yung utak nyo, yung mga bato nyo, yung kidney, yung buong katawan ninyo, nakadevelop na kayo ng mga sakit. Hintayin nyo pa ba na lumala yan, ma-hospital kayo? Pakahalaga ng pagtigil sa pag-inom ng alak. Magiging healthy kayo, magiging maganda yung relationship nyo sa mga pamilya ninyo, sa asawa, sa mga anak. Kasi alam nyo, ang mga lasenggo is talagang never silang nagkaroon po ng magandang relation sa kanilang pamilya. Lalo na kung nakakapaggawa sila ng mga violenteng bagay kapag sila nakainom. And ganun din po, kapag nag-stop kayo sa pag-inom, yung pera nyo, naiipon nyo, o nailalagay nyo sa mas mahalagang bagay. So, yun lang po ang maipapayo ko sa mga gusto nang tumigil sa pag-inom ng alak. Till next time, please comment kung may tanong po kayo. And please, comment and subscribe. I love you all. Bye-bye.